Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Nabahala sila nang makita ang miyembro ng 9 Demon Gates. Saka inihanda nito ang mga kamay at umatake ng napakalakas na hangin na nagpasabog sa mga kabahayan sa syudad. Galit na galit si Natsu na sumugod kaya direkta siyang tinamaan nito ngunit kinain lang ng salamander ang mahika ni Jackal at malakas na inumbag ang pagmumukha nito. Sa muling pagsugod ay nakatakas ang kalaban subalit nagtungo siya sa ilalim ng lupa at tagumpay na tinamaan ng uppercut si Jackal. Tapos muling sinuntok at tumama sa chimney. Saka sinipa niya pa ito sa tiyan upang tuluyang matalo. Napahanga maging si Michelo sa lakas ng ating bida. Ngunit hindi pa pala natatalo si Jackal kaya sinundan pa ito ng napakalakas na sapok sa pagmumukha at di pa nakontento dahil pinagsusuntok niya pa ito kahit bagsak na. Kinabahan si Michelo na baka ang pakay ng Dark Guild ay ang mapanganib na weapon na tinatawag na The Face. Sa kabila ng ginawa ni Natsu ay muling bumangon si Jackal at nais nitong malaman ang tungkol sa The Face. Hindi rin namalaya ng bida na nalagyan ng sumpa ang kanyang mga kamay at paa dahil sa pag-atake niya kay Jackal. Kaya sumabog ito at napabagsak ang salamander. Napatakbo na lang si Michelo ngunit hinabol siya nito kaya umatake na rin si Wendy subalit napigilan ng pagsabog ang Dragon's Roar. Kaya umatras siya at gumamit ng wing attack ngunit sinalag na naman gamit ang pagsabog. Tinawag ni Lucy si Scorpio na umatake ng buhangin nito ngunit hindi rin ito umubra kay Jackal. Kaya inulit niya ang pag-atake na tumama naman sa kalaban subalit na natili pa ring nakatayo ang halimaw. At sinabi nitong hindi sila gumagamit ng magic sa Tartaros dahil mga sumpa ang gamit nila na mas higit pa sa mahika. Saka sila nito pinasabog ng explosion spiral kaya bagsak sila Wendy at Lucy tapos hinabol na nito si Michelo. Ngunit bumangon pa rin ang dalawa upang protektahan ang matanda. Samantala sinabi ni Michelo ang panganib na paparating ngunit hindi siya kilala ng mga tao. Saka nahanap na rin siya ni Jackal kaya naging desperadong lumangoy sa ilog. Dumating si Lucy ngunit nahuli siya nito ng landmine curse. Tapos inilagay niya si Michelo at ang isang babae sa loob ng bomba na ikinatakot ng mga tao. Saka tinanong nito si Lucy kung sino ang gusto niyang iligtas sa dalawa. Samantala si Natsu ay hindi pa rin nagigising sa kabila ng ginagawa ni Wendy. Kaya nagmakaawa ang dalawa na sila ang piliing iligtas ni Lucy. Dito ay lumabas ang pagiging makasarili ni Michelo at habang nahihirapang magdesisyon si Lucy ay natutuwa naman si Jackal. Nang biglang dumating si Natsu at inumbag siya sa mukha at tumalbog-talbog pa sa sobrang lakas nito kaya napawalang bisa ang mga sumpa sa dalawa at pati na kay Lucy. Ngunit binatukan ni Natsu ang matanda dahil sa pagiging selfish nito. Dahil sa nangyari ay nagkaroon muli ng sumpa ang kamay ng bida. Pero hindi siya natakot dahil kinain lang niya ito. Hindi rin makapaniwala si Jackal sa ginawa ni Natsu saka siya muling sinuntok ng bida. Ngunit kinain na naman ito ang sumpa ng kalaban na ikinatakot ni Jackal. Dahil dito ay nag-transform na siya sa beast form nito at sinuntok ang salamander saka sumabog ng napakalakas at patuloy itong nagwala. Nang sumugod ang bida ay napalubog nito dahil sa lakas. At naghanda ng atake ngunit naunahan siyang masipa ni Natsu sa mukha nito at muli pang sinuntok ng nag-aapoy na kamao. Di pa nakontento at binalibag pa ito. Saka inihanda ang apoy na may kuryente at ubod ng lakas na ipinang-atake sa katawan ng demon hanggang sa tumama ito sa solid na pader. Ngunit nang sumabog ang mga sumpa ay bumagsak rin ang ating bida. Hindi naman matanggap ni Jackal ang pagkatalo kaya magse-self-destruct na lang siya upang mamatay ang lahat. Nang biglang sumugod si Happy at dinala ito sa pinakamataas na parte ng lugar saka ito sumabog ng napakalakas. Kaya kahit nakaligtas ang syudad ay nalungkot ang mga kaibigan ni Happy. Pero nagbalik ito dahil nakatakas siya bago pa ito sumabog. Sakay ng isang halimaw ay patungo sila Gray at Juvia sa isa pang retired council nang tumigil ito na tila may kinatatakutan. Pagdating nila ay tinawagan nila si Makarov dahil nahuli na sila ng dating kaya namatay na si retired council Hug. At ang malala ay nadamay pa ang buong bayan. Sila Gajil ay nabigo rin dahil patay na rin si retired council Belno nang madatna nila. At pati si retired council Yuri ay wala na ring malay pero wala naman itong sugat. Nang bigla itong bumangon at winasak ang communication lacrima saka ito namatay. Dahil kagagawan pala ito ni Sayla. Nang biglang atakihin ni Elfman ang kapatid dahil kinokontrol siya ng kalaban. Dahil sa mga nangyari ay si Michelo lang ang nakaligtas sa mga retired council members. Giit ni Michelo na baka ang pakay ng Tartaros ay ang The Face na isa sa malalakas na weapon ng council. Pinilit ni Makarov na sabihin na nito ang tungkol sa The Face. Sagot ni Michelo na ito ay magic pulse bomb na nagtatanggal ng mahika sa isang kontinente. Kaya kapag napasa kamay ng Tartaros ang The Face ay siguradong wala nang makakapigil sa kanila. Nais ni Natsu na wasakin na lang ang The Face.
Face. Giit ng matanda na 3 retired council ang nagsil nito at ang dating chairman lang ang nakakakilala sa kanila. Kaya kailangan nilang malaman kung sino ang 3 retired council na ito. Dahil dito ay nag-research sila upang malaman kung sino ang dating chairman. At nang mahanap nila ang pinaghihinalaang address nito ay agad nilang pinadala sila Erza at Mira Jane. Ligtas na nakarating ang dalawa sa bahay ni former Chairman Crawford. Di na nagpaligoy-ligoy ang dalawa at tinanong agad nila kung nasaan ang The Face para mawasak na ito bago pa mapasa kamay ng Tartaros. Ngunit kahit ang former chairman ay wala daw nalalaman tungkol sa The Face dahil isa daw itong isinumpang sandata. Kalaunan ay naramdaman nilang may paparating. At agad daw winasak ng mga ito ang bahay kaya agad ring lumaban ang dalawang dalaga, ngunit napaligiran sila dahil marami pala ang mga kalaban. Samantala gamit ang impormasyon na nalaman ni Dranbolt ay nais niya ring pigilan ng Tartaros. Ngunit pinakawalan niya ang orasyon 6 kapalit ng impormasyon na ito. Natuwa si Brain dahil magpapatuloy na daw sila sa masamang gawain pero bigla siyang pinatay ni Cobra. Ngunit nag-aabang pala si Jelal sa mga ito. Dinalaw ni Dranbolt ang puntod ng mga namayapang council member at sinabing si Jelal na daw ang bahala. Agad na nagtungo sila Natso sa kinaroroonan ng former chairman at na-realize niyang may nagbibigay ng impormasyon sa Tartaros. Kasalukuyan namang tinalo nila Mira at Erza ang mga kalaban ngunit kalaunan ay nawalan sila ng malay. Dahil ang former chairman pala na si Crawford ang traidor. Pagdating nila Natso ay wala na silang nadatnan. Nang maamoy niya ang sleeping drug na inilagay sa inumin kaya nagalit si Natso dahil naisip niyang traidor ang former chairman. Nagising na lang si Erza na isang bihag sa base ng Tartaros. At hindi rin siya makakagamit ng magic dahil sa magic blocking mineral ng mga bakal. Samantala si Mira ay nais daw niyang gawing kasapi. Pinipilit din ni Kyoka na malaman kung nasaan si Jelal. Samantala si Jelal na daw ang bahala sa mga kailangang iligpit dahil nakipagsabuatan pala sa kanya si Dranbolt. Ngunit si Hatay ay pipiliin daw na sumama kay Jelal. Naintindihan naman ito ni Midnight dahil meron na silang kalayaan na pumili. Agad namang sumugod si Racer at sinubukan ng bilis ni Jelal. Sa kanolikuran siya ni Cobra at sumuntok ngunit nasa lagang atake sa kainihagis siya kay Racer. Nagpalabas si Angel ng maraming halimaw at lahat ito ay inatake si Jelal pero walang kwenta lang ito sa lalaki. Upang mapaamin ay nilagyan ni Kyoka ng sumpa si Erza upang maging max sensitivity ang kanyang pakiramdam sa sakit. Tapos nilatigo niya ang dalaga na napaihi dahil sa sobrang sakit. Dahil kailangan din pala nilang mapatay si Jelal upang mapasakamay nila ang The Face. Samantala nakikipaglaban pa rin si Jelal sa orasyon 6. Nangako naman si Kyoka na kapag sinabi niya kung nasaan si Jelal ay pakakawalan nito si Mira. Saka siya nilatigo at papatayin daw sila kapag hindi siya umamin pero hindi talaga niya alam kung nasaan si Jelal. Sinabi ni Crawford na dapat ay patayin nila sila Erza at Mira upang hindi lumabas ang impormasyon na kasabuat siya. Siniguro naman ni Franmouth na walang makakaalam nito. Subalit dumating si Natso na galit at nais silang turuan ng leksyon. Pagdating nila Lucy ay nakita nila ang nangyari sa bahay ng former chairman ngunit ang ipinagtataka nila ay wala doon si Natsu. Bagsak si Crawford sa ginawa ng ating bida. Samantala si Kyoka ay ipinag-utos sa alaga nitong si Yakdoriga na bantayan si Erza habang pupuntahan niya ang narinig na ingay. Saka sinuntok na rin ni Natsu si Franmouth. Habang pabalik sa guild ang dalawa ay nababahala si Juvia sa malakas na makakalaban nila dahil sa nakitang mga pinsala. Kaya siniguro ni Gray na magagawa nilang malusutan ang problemang ito. Nagalit si Franmouth sa pambabastos ng bida sa kanilang guild kaya pinahaba nito ang kamay patungo kay Natsu at nahuli siya nito sa kakinuryente ng napakalakas. Kinagat naman ni Happy ang kamay nito para tulungan ang kaibigan. Pinagsusuntok sila nito ng Gomo-Gomo no Gatling pero pinabaon lang ng bida ang kamao sa pagmumukha nito sa kasinunog ng napakalakas. Subalit hindi pa rin natutumba ang kalaban. Dumating si Silver at sinabing siya na ang bahala. Agad na nalaman ng bida na siya ang may kasalanan kung bakit nagyelo ang Sun Village. At napansin din ni Natsu na pamilyar ang amoy nito. Ngunit sa isang iglap ay natalo niya ang salamander. Dahil sa nangyari ay napilitang magtago si Happy dahil wala na siyang kakampi hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na makatakas mula sa base ng Tartaros. Ikinulong kaagad si Natsu nang walang laban at nakita niyang nandoon si Liz Anna. Giit naman ni Kyoka kay Sailor na si Jelal na lang ang kailangan nilang patayin upang ma-activate ang The Face. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Jelal sa orasyon 6 kung saan binubugbog na siya ng mga ito. Ngunit nakabawi si Jelal at tinamaan si Racer sa pagmumukha, saka isinunod nito si Eric. Subalit natanggal na ang silyo ni Brain at naging si Zero. Pinipilit pa rin makatakas ni Natsu gamit ang pisikal na lakas. Nag-report na rin sila Lucy sa guild sa nadatna nilang wasak na bahay ng former chairman at wala rin doon sila Natsu. At wala rin silang paraan para hanapin kung nasaan ang mga ito. Nang dumating si Happy na nanghihina at luhaan nitong ikinwento ang lahat ng nangyari. Gumagalaw din daw ang base ng mga ito kaya mahirap hanapin. Pero narinig niya ang salitang Bosco na nalaman ni Makarov na nasa border.
order. Kaya si Levi na daw ang bahalang magkalkula ng kanilang lokasyon. Saka pinag-utos ni Makarov na maghanda ang lahat. Niyakap naman ni Lucy si Happy at nangakong ililigtas nila si Natsu. Dumating din si Elfman na balisa at sinabing nahuli na din si Lisa-Anna. Naalala din ni Elfman ang utos ni Sayla na ilagay niya ang mapanganib na lakrima sa loob ng guild para pakawalan si Lisa-Anna. At handa naman si Elfman na wasakin ng fairy tale para sa kanyang kapatid. Nahihirapan na si Lisa-Anna dahil sa handcuffs na pangontra sa Mahika. Saka dumating si Silver na naawa kay Lisa-Anna kaya binigyan niya ito ng tubig. Naamoy naman ni Natsu na wala itong lason kaya ininom ito ng dalaga dahil sa sobrang pagkauhaw. At pagkaalis nito ay napansin ni Natsu na kamoy talaga nito si Gray. Samantala sinusubukang hanapin ni Crawford si Jelal sa pamamagitan ng archive magic. Samantala patuloy ang pag-torture ni Kyoka kay Erza. Pero wala pa rin siyang nakuhang impormasyon kaya tinaasan pa nito ang sense of pain ng dalaga. Biglang bumangon si Zero na direktang tinamaan ng atake ang katawan ni Jelal. Kaya nakita ng former chairman na nakabulagta na ang kanilang hinahanap. Nag-alala si Meldy sa kasama kaya hindi na nito alintana ang panganib sa kamuling binanata ni Zero si Jelal sa harap nito. At dahil sa lakas ay sapatos na lang ang natira sa lalaki. Subalit bigla itong winasak ni Jelal dahil ang totoo ay nananaginip lang pala siya dahil kay Midnight. Pero hindi sila makapaniwalang binulag nito ang sarili para makatakas sa panaginip. Saka nagliwanag ang paligid dahil sa napakaraming magic circles na nailagay nito kaya nakagamit ito ng pinakamalakas niyang teknik na Grand Chariot. Tapos nagpalabas pa ito ng isang bulalakaw na nagpasabog ng napakalakas sa kanila. Bagsak ang mga kalaban ngunit iniwan niya si Hatay dahil naging mabuti na talaga ito. Subalit hindi pinatay ni Jelal ang mga ito at sa halip ay pinilit silang sumali sila sa guild niyang Crime Sorcerer at maghanda sila upang talunin si Ziref. Dahil sa mahika ng former chairman ay nagawa niyang mapasa ang susi ni Jelal sa kanyang sarili. Kaya ang plano niya ay ipasa ang susing ito sa isa sa mga bihag sa kanila patayin upang ma-activate na ang The Face. Subalit siya ang pinatay ni Kyoka upang ma-activate ito kaya nagkaroon ng matinding pagyanig sa kanilang base na labis na naramdaman ng mga bihag. Si Elfman naman ay gagawin nga ang utos ni Sayla na wasakin ng fairy tale. Unti-unti na ring umangat ang The Face mula sa ilalim ng lupa at dahil sa mga pagyanig ay napunta kila Natsu ang isang espada. Nang tumigil ang pagyanig ay sinubukan ni Franmouth na mag-activate ng The Face subalit kailangan pala nilang magtungo mismo sa harapan nito dahil pinatay nila ang may-ari ng archive magic na si Crawford. Kaya hiniling ni Franmouth na sana ay wala na namang makialam. Giit ni Sayla na may ginawa siya para matapos ang fairy tale. Dahil sa mga pagyanig ay pinanganak ng mas maaga ang bataan ni Kyoka na si Lomi. At si Tempester ay meron ng bagong katawan. Si Jackal ay fully recovered na rin at balak niya nang patayin sila Happy at Natsu. Nagising na rin si Minerva na bagong ginawang demon ni Kyoka. Samantala si Mira ay nasa gitna pa rin ng recovery na balak daw papangitin ni Lomi ang pagmumukha. Nakita ni Kana ang binabalak ni Elfman kaya agad siyang pinigilan ng binata. Dahil sa kalkulasyon ni Levi ay nalaman nilang nasa Magnolia na ngayon ang Tartaros. Kaya naghanda na ang buong fairy tale para tapusin ang Dark Guild. Subalit nagliwanag at sumabog na rin ang lakrima na dinala ni Elfman. Nag-alala ang mga tao sa Fairy Tail Guild dahil sa pagsabog. Ipinagmalaki naman ni Sayla ang nangyari na ikinatuwa nila Kyoka at Franmouth. Dahil dito ay makakapag-focus na daw sila sa pag-activate ng The Face. Nakita ni Franmouth na maraming patungo sa kanila pero 3 lang daw ang nakita ng mga bantay. Nang mag-zoom sila ay nakita ang 3 pusa na may dalang mga baraha. Dahil ang tunay palang nangyari ay ikinulong ni Kana si Elfman sa baraha at saka mabilis din niyang inilagay ang lahat sa mga baraha bago ang pagsabog tapos ibinigay niya ang mga ito sa mabibilis na exit. Pinag-utos ni Kyoka na mag-deploy ng gravity field sa ilalim ng cube at battle stations naman sa mga gilid nito upang mapigilan sa pagbaba ang mga pusa. Dahil sa gravity field ay hinigop ang mga exceed saka paparating na rin ng maraming kawal. Ngunit nag-release na rin si Kana ng mga cards upang mapalabas ang lahat ng mga kasama sa guild. At labis naman ang pagsisisi ni Elfman sa kanyang ginawa. Nagsisimula ng maging tunay na demonyo si Mira Jane habang nag-aabang si Lomi na wasakin ang magandang mukha nito para maging pangit na kagaya niya. Ngunit nawasak ni Mira ang capsule dahil meron na daw siyang demon genes kaya nakakagamit siya ng Satan Soul Magic na ikinatakot ni Lomi. Gagamitin sanang hostage ni Kyoka si Erza pero nakawala na ito. Saka siya hinuli nila Natsu at Lisa-Anna dahil ginamit nila ang Heat Blade para matanggal ang anti-magic handcuffs. Samantala si Erza ay nakahanda na para pagbayarin si Kyoka sa pag-torture sa kanya. Umalis na rin sila Lisa-Anna at Natsu para iligtas si Mira Jane. Subalit dahil sumpa ang gamit ni Kyoka at hindi mahika ay nakatakas siya sa anti-magic handcuffs
Max ngunit nagawa pa rin siyang masaktan ni Erza. Kaya pinahaba niya ang mga kuko at nakipag 1v1 kay Tita Anya. At pag-atake nito ay hindi umubra dahil sa kakaibang aura ni Erza. Saka ginamit nito ang piercing armor at tinusok sa katawan ng demonyo. Samantala sa labas ay nakikipaglaban ng buong guild. Ginawang yelo ni Gray ang marami nito saka pinrotektahan siya ni Juvia sa backstabber. Si Gajil ay sinalag ang malakas na atake at kinain ng sandata nito saka sila binugahan ng Dragon's Roar. Si Wendy ay gumamit ng wing attack kasunod ng Sky Dragon's Roar. Sila Lucy at Taurus ay hindi rin nagpahuli. Saka pinrotektahan ni Loki ang dalaga. Samantala si Makarov ay nagpalaki at winasak ang mga ito. Maging ang Team Shadow Gear nila Levi ay ipinakita rin ang kanilang pambihirang teamwork saka tinulungan din sila ni Max. Pinagbabaril nila Biska at Alzak ang iba pang mga kawal at kasama pala nito si Asuka. Sila Wakaba at Romeo ay nagtag team. At si Elfman ay sinuntok ang maraming kawal. Kalaunan ay nabutas ang cube dahil sa labanan nila Kyoka at Erza. Habang sila Natsu at Lisana ay nakita ng mga bantay kaya nagpaiwan ng Salamander at binigyan ng leksyon ang mga ito. Subalit biglang tumigil ang oras at di inaasahang nagpakita sa kanya si Ziref. Giit ni Ziref na bagamat siya ang may akda ng libro na pinagmula ng 9 Demon Gates ay hindi siya ang nagtatag ng Tartaros Guild kundi ang isa pang demon mula sa kanyang libro na si END. Sinubukan ng bida na patayin si Ziref ngunit naputol ang espada. Saka nagbabala ito na si END ang hindi nagawang matalo ni Ignil dahil ito ang pinakamalakas niyang nagawang demon. At bago ito umalis ay excited na daw si Ziref kung sino ang makakaabot sa kanya, si END ba o si Natsu. Samantala hinigop din si Erza ng gravity ng cube. Saka ginamit nila ang butas na ginawa ni Erza patungo sa base ng Tartaros. At ipinaalala ni Polochka na kumuha sila ng blood sample ng may gawa nito kila Laxes. Nang umalis ang master ay inatake ni Kyoka si Erza ngunit kailangan daw nilang mag-focus sa pagsilyo ng The Face. Binalibag si Erza ng demon samantala pinagpapatay nila Gray at Juvia ang mga kawal. At lalaban na sana si Makarov ng Humanig dahil dumating ang isang sasakyan na agad na inatake ng matanda. Tagumpay namang nahanap ni Lisana ang ate niya. Ngunit nakita na rin sila ni Sayla kaya nagbabala si Lisana na may kakayahan itong mang-control ng mga tao. Namumuhi si Sayla kay Elfman dahil hindi nito nagawang pasabugin ng fairy tale ngunit mas namuhi sa kanya si Mira Jane. Nagtago si Franmouth nang pumasok sila Lucy. Habang sila Lucy ay inaalam kung paano muling may lalagay ang silyo sa The Face ay nanonood lang ang demon dahil 41 minutes na lang ang hinihintay para tuluyan itong ma-activate. Sa kasamaang palad ay dumating pa ang demon na si Kiss saka nagpakita si Franmouth. Tinawag ni Lucy sila Taurus at Aris. At sa utos ni Lucy ay nagpalabas ng maraming wool si Aris saka nagpaikot-ikot si Taurus upang magkaroon ng smokescreen upang makatakas sila Lucy at Wendy ngunit nag-enjoy pa ang baka sa nakitang ponso at tagumpay naman silang nakatakas. Subalit nag-teleport si Kiss sa kanilang harapan. At bago pa ito maka-atake ay dumating naman si Gray kaya nakatakas sila. Subalit sa unahan ay nag-aabang na rin si Franmouth at nahuli ng wool sila Lucy at Happy. Sila Wendy naman ay hinabol at hindi tinigilan ng mahabang kamay nito. Nang biglang sumabog ang kamay dahil dumating pala si Natsu. Nag-transform si Franmouth na tulad ni Taurus dahil nakukuha niya pala ang attribute ng kanyang mga naa-absorb. Sumugod ang bida sa inis ngunit nag-transform ang mukha nito na si Aris kaya siya pa ang tinamaan ng demon, mabuti ay nakatakas siya bago pa nito ma-absorb. Ngunit nang gayahin nito ang mukha ni Taurus ay tinuloy pa rin ng bida ang pagsuntok. Kaya ipinakita na ni Franmouth ang ultimate form gamit ang lahat ng kanyang na-absorb na ikinabahala nila Lucy. Saka nag-transform ito sa anyo ni Hades dahil nakuha pala ni Franmouth ang kaluluwa nito. Pinagyayabang pa ng demon kung gaano kalakas ang bagong anyo pero ang hindi niya alam ay sila Natsu ang tumalo noon kay Hades kaya inumbag lang ito ng bida at tumalsik sa pader. Ngunit sumugod pa rin ito at binawian ng ating bida. Pinipilit siyang hulihin ito para maabsorb ang kaluluwa ngunit nakatakas ang salamander sa kabinugahan siya ng napakatinding lightning flame dragon's roar. Subalit inabsorb lang nito ang kanyang atake at nabalot ng lightning flame ang katawan nito. Nag-transform si Mira sa kasumugod kaya nagpalabas ng maraming libro si Sayla ngunit baliwala ito at nasipa siya ni Mira Jane. Saka sinalag ni Sayla ang suntok niya at inatake siya ng mga libro. Patuloy ang pag-atake ni Erza kay Kyoka saka tumalon at muling umatake at nasalag nito ang kanyang sandata at nagawa siyang may tulak nito. Pinagsusuntok ni Gray si Kiss pero isa rin itong elemento na tulad ni Juvia. Kaya sinubukan ni Gray na umalis ngunit pinigilan siya nito. Patuloy din ang pakikipaglaban ni Elfman upang mailigtas ang mga kapatid. At nagmamadali sila Wendy kung nasaan ang The Face para pigilan ito ngunit naubos na ang magic power ni Carla. Kaya naglakad na lang sila sa loob ng kuweba ngunit nagmamasid ang isang kalaban. Nagbabala si Franmouth na malapit na silang mawala ng magic, giit ni Horologium na 10 minuto na lang ang meron sila. Kaya kapag nangyari ito ay siguradong mauubos ang buong puwersa ng fairy tale. Sa sobrang kabado ni Wendy ay napapatakbo siya sa mga ipis pati na sa patak ng tubig at sa kasamaang palad ay nakita pa sila ng isang demon na agad silang pinasabog.
At dismayado daw ito dahil maliit na bata lang ang makakain niya. Dahil hindi sila makatakas ay pinili ni Wendy na lumaban kaya naglagay ng max bulk sa kanyang katawan saka siya umatake ng Dragon's Roar, subalit baliwala pa rin kay Easel. Maging ang sipa ni Wendy ay baliwala sa kalaban, saka ipinakita nito ang lakas ng kanyang atake hanggang sa masipa niya si Wendy na tumalsik sa pader. Saka gumamit ito ng malakas na liwanag na tuluyang tumapos kay Wendy. Tapos dinaganan pa siya nito. Nakita na rin niya ang hinahanap na The Face. At 5 minuto na lang ay buburahin na nito ang mahika ng mga salamangkero. Sinubukan din lumaban ni Carla upang iligtas ang kaibigan. Pero nahuli ito at nang kakainin na ng demon ay naalala ni Wendy ang sinabi nito na napakaganda ng hangin doon kaya naisip niyang higupin ang hangin at pigilan si Easel. Dahil dito ay na-activate na rin ni Wendy ang Dragon Force. Mararamdaman ang pagbabago ng hangin sa paligid dahil kay Wendy. Saka mabilis itong nagtungo sa likod ni Easel at sinapok ito ngunit hindi niya mahuli ang dalaga sa sobrang bilis kaya tinamaan na naman siya sa likod at bumaon sa pader. Sa kabila nito ay sumugod pa rin ang demon at 4 na minuto na lang ang natitira kaya todo bigay na rin si Easel kaso sobrang bilis talaga ni Wendy kaya nasipa siya nito pero nakabawi din ng suntok. Dahil malapit nang maubos ang oras ay naghanda si Wendy ng napakatinding hangin at gumamit ng Secret Art Sky Drill pero nagawa pang protektahan ni Easel ang sarili at napatalsik pa nito si Wendy. Saka ginawang espada ang mga braso nito at walang habas na inatake ang kawawang Sky Dragon Slayer. Gayunpaman ay hindi sumuko si Wendy at nilagyan ng matinding hangin si Easel habang naghahanda ng malakas na spell, kaya nang makatakas ang demon ay sinalag niya ito at ibinigay niya ang lahat kaya tumalsik ito patungo sa The Face na ikinawasak nito. Subalit natakot sila dahil patuloy pa rin ang countdown ng The Face. Kaya naramdaman sa buong cube ang pag-angat ng The Face mula sa lupa. At kapag nangyari yun ay mawawala ng magic ang mga wizard at siguradong ang mga demon na ang magwawagi. Dahil sa premonition ni Carla ay nagawa niyang ma-activate ang self-destruct mode ng The Face. Ngunit kapag sumabog ito ay siguradong patay din sila at may 2 minuto na lang silang natitira. Giit ni Carla na tumakbo na si Wendy nang napakalayo at siya na ang bahalang pumindot sa self-destruct pero hindi pumayag si Wendy lalo na at wala na rin siyang lakas para tumakbo. Kaya magkasama na lang nilang tinanggap ang katapusan ng kanilang adventure kasama ng buong fairy tale. Bago ito ay naalala muna ng dalawa ang kanilang naging samahan at ang kanilang mga naging adventure. Saka bago pa mag-activate ang The Face ay magkasama nilang pinindot ang self-destruct nito kaya nagliwanag ang buong paligid at nagunaw ang kinaroroonan nila, subalit nailigtas naman sila ng teleportation ni Dranbolt. At nagpasalamat siya dahil napigilan ng dalawa ang siguradong pagkatalo ng mga wizard. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.